Sa Russia, may reklamo tungkol sa malalaking problema sa sandatahang lakas. Noong Enero, sunod-sunod na inatake ng depensa ng Ukraine ang Kapustin Yar training ground sa Russia, kung saan nagpapalipad ng Oreshnik missile ang mga mananakop papuntang Ukraine. Simula ngayon, hindi na magagamit ng mga Russian ang Starlink internet. Nagrereklamo ang mga Russian military correspondents dahil kailangan nilang maglatag ng fiber optic cable sa frontline para sa maayos na komunikasyon ng mga komander at sundalo. Sa pagpapalipad ng drone, mahalaga ang internet mula sa Starlink. At sa gitna nito, si Elon Musk ngayon ay nagbigay ng mahalagang pahayag sa mga Ukrainyano. Iniulat ng Washington Post na nangangamba ang mga opisyal ng Russia at negosyante na mauubusan ng oras ang Moscow para makakuha ng kasunduang pangkapayapaan bago lumala ang ekonomiya ng bansa. Malaking banta para sa Russia ang pagbabawal ng Europa sa pagdadala ng langis ng Russia sa dagat at pagsabat ng Shadow Fleet, at ito ang ginagawa ng Europa ngayon. Iniulat ng intelihensya ng Ukraine na mabilis nauubos ang kabataan sa Russia at malala ang demograpikong kalagayan. Lahat ng ito ang pag-uusapan sa episode na ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description at sa dulo ng episode. Kung magiging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, sisimulan ko sa pangunahing balita ngayong Enero. Ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine ay nagsagawa ng ilang pag-atake sa Kapustin Yar na training ground sa teritoryo ng Russian Federation, kung saan inilulunsad ng mga mananakop ang mga Oreshnik na missile papuntang Ukraine. Ito ay iniulat ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Narito ang CP. Noong Enero 2026, matagumpay na inatake ng depensa ng Ukraine ang mga hangar-type complex kung saan inihahanda ang medium-range intercontinental ballistic missiles sa Kapustin Yar Training Ground, Astrakhan Region, Russian Federation. At ayon sa datos ng militar, isinagawa ang serya ng mga pag-atake gamit ang mga long-range strike weapons na gawa ng Ukraine, partikular gamit ang mga FP-5 Flamingo na mga raketa. Ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, base sa umiiral na impormasyon, ilang gusali sa loob ng training ground ang nagkaroon ng iba't ibang antas ng pinsala. Isa sa mga hangar ay malubhang nasira at bahagi ng mga tauhan ay inilikas mula sa lugar. Kalaunan, sinabi ng pamunuan ng puwersa ng espesyal na operasyon ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na sa pag-atake sa Kapustin Yar Training Ground, tinulungan ang mga sundalong Ukrainian ng kilusang rebelde na itim na sindi na kumikilos sa loob ng Russian Federation. Bukod sa mga Flamingo, inatake rin ng long-range drone ang infrastruktura ng Kapustin Yar Training Ground. Mga kinatawan ng rebelding itim na sindi, nagsagawa sila ng pagmamanman. Itinatala nila ang reaksyon ng mga mananakop, ibig sabihin ng mga Ruso, sa mga pag-atake. Sinusubaybayan ang mga pagbabago sa lohistika at pamamahala, at tinataya ang pag-aangkop ng kalaban matapos ang pagkatalo. Pinaalalahanan ko rin na noong gabi ng Enero 9, 2026 binomba ng mga puwersang Ruso ang Lviv Oblast gamit ang Oreshnik ballistic missile. Ginamit ng Russia ang Oreshnik laban sa Ukraine noong Nobyembre 21, 2024
At noon, tinawag ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang pagpapalipad bilang matagumpay na pagsubok. Ngayon, nagdaos ng sariling pagsubok ng pag-atake sa Kapustin Yar facility ang depensa ng Ukraine at mga partidong Ruso. Kung pag-uusapan ang mga partidong Ruso, dapat din nating tandaan ang isang kawili-wiling insidente. May lumabas na magandang video mula sa Russia Online. Video. Maaari mong makita ang account ni Lyoka. Nandoon din malapit ang ina mo. Ako, sa madaling salita, tumatawag ako kay Inka. Karaniwan kayong naglalakad. Susundan ko siya. Ano ang laman ng video? Sa Tambov noong Pebrero 4 bumagsak ang tren sa Riles, kaya nasira ang tangke ng gasolina at nagdulot ng malaking sunog. Ito ang mismong pagsabog. Dahil sa insidente, nahinto ang tren at malubhang nasugatan ang driver. Mga partisano kaya ang may gawa. Sino ba talaga ang nakakaalam? Isa pang sakuna ang nangyari sa mga mananakop sa lupain ng Ukraine. Nagrereklamo ang Russian war correspondents sa total na pagkawala ng Starlink system sa front lines. Sa simula, lahat ng Starlink installation kapwa sa sandatahang lakas ng Russia at sandatahang lakas ng Ukraine ay pinatay. Pero kalaunan, muling gumana ang mga Starlink system ng Ukraine. Pero sa mga Russian, hindi. Ipinaliwanag ito dahil ang mga Starlink na nasa whitelist ay gumagana sa teritoryo ng Ukraine, habang ang mga terminal ng mga Russian na mananakop ay permanenteng nakablock na. Sinabi ni Ministro ng Depensa ng Ukraine, Mikhail Fyodorov, na nagpapatuloy ang verifikasyon ng Starlink terminal at gumagana na ang unang batch na nasa whitelist. Narito ang kanyang sinabi, sa ngayon, 1 beses kada araw ina-update ang whitelist. Kung narehistro mo na ang terminal pero hindi pa gumagana, maghintay lang. Malaki ang prosesong ito at kailangan ng oras. Kasabay nito, nagtatrabaho kami para masigurong nabeberipika agad ang datos. Tungkol dito, ang tagapagtatag ng kumpanya na SPACEX na si Elon Musk ay nanawagan sa mga Ukrainyano na irehistro ang kanilang mga terminal ng satellite internet na Starlink at muling nagpost sa social media X ng step-by-step na gabay kung paano ito gawin. Narito ang pahayag ni Musk. Mahalagang irehistro ang iyong Starlink terminal kung ikaw ay nasa Ukraine. Ayon sa ulat, nagkaproblema ang mga Ruso sa front lines nitong mga araw dahil sa pag-block ng Starlink terminal. Hirap silang kontrolin ang mga tropa at tumigil ang ilang opensiba dahil walang komunikasyon sa mga tropang Ukrainian. Nagkaproblema lang ang ilang unit sa pagpasa ng listahan ng mga pribadong Starlink terminal, pero tuloy pa rin ang pagrerehistro. Sumisigaw na ang Russian war correspondents na naglalatag ng fiber optic cable ang mga mananakop sa unahan para magkakomunikasyon ang mga komander at tropa sa front line. Mahal itong gawin at delikado pa ang fiber optic dahil madali itong masira. Habang ginagawa nila ito, nagrereklamo ang mga Ruso na parang bulag na daga sila kapag wala silang teknolohiyang Amerikano. Doon, sigaw ni propagandistang Solovyov na dapat tirahin at sirain ang mga Amerikanong satellite, lalo na ang Starlink. Ano na ngayon? Hindi raw pinayagan ni Elon Musk ang mga Rusong hindi naliligo na gamitin ang tech niya. Sabi niya, paano nangyari yon? Totoo ba? Natatawa ako dahil sa social media X sa post ni Elon Musk na nagsasabing irehistro ang Starlink kung nasa Ukraine, dagsa ang mga tao. May mga Ruso na nagrereklamo doon. Paano naman yan? Diskriminasyon ito. Bakit ka ganyan? Elon Musk, kumikita ka sa digmaan at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, isipin nyo lang, mga Ruso, ginagamit ninyo ang teknolohiya ng iba para pumatay ng mga tao sa bansang inatake ninyo. Pag nawala ang teknolohiya, magrereklamo sila, bakit ganito? Hindi ko na palalawigin, gusto ko lang ipaalala kung saan nagsimula ang lahat. Noong Enero 23, iniulat na mas madalas nang gumagamit ng Starlink-equipped drone ang mga tropang Ruso para iwasan ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Agad nilapitan ni Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Fedorov si Elon Musk. Natagpuan ang solusyon. Gumawa ng whitelist ng mga gumagamit sa Ukraine. Ang terminal na wala sa listahan ay hindi kasama. Malinaw na hindi ito kaya ng mga Ruso kaya tumigil na lang ito.
Ngunit hindi dito nagtatapos ang sakuna sa Russia. Isinulat ng Washington Post na balak ng Europa ipagbawal ang mga serbisyo para sa transportasyon ng langis ng Russia. Nangangamba ang mga opisyal at negosyante sa Russia na nasasayang ng Moscow ang oras para makamit ang kapayapaan bago lumala ang ekonomiya ng bansa. Ang pagbabawal ng Europa sa Russian oil at pagsabat sa shadow fleet tanker ay malaking banta sa Russia. Ayon sa ulat ng Washington Post, kabilang na ang mga limitasyong ito sa bagong parusa ng European Union. Noong nakaraang linggo, 14 na bansang Europeo tulad ng United Kingdom, Pransya at Scandinavian countries. Nagbabala ang mga bansa sa Baltics na maaari nilang harangin at kumpiskahin ang fleet ng Russia na lumalabag sa international na batas pandagat. Magbabahagi ako ng sipi mula sa Washington Post. Bumaba ng 50% ang kita ng Russia sa langis noong Enero kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Matapos ang mahigpit na bagong mga parusa na ipinataw ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos laban sa mga higanting langis ng Russia na sina Rosneft at Lukoil. Noong Oktubre, napilitang magbigay ang Moscow ng higit 20 kada bariles na diskwento sa langis dahil sa mga limitasyon, kasabay ng pagsang-ayon ng India na itigil ang pagbili ng langis mula sa Russia kapalit ng pagtaas ng pag-aangkat mula sa Estados Unidos at maaaring mula sa Venezuela. Ang mga hakbang na ito ay nagbabanta na maubos ang rekurso ng Moscow para suportahan ang makinaryang militar at nagdudulot ng panganib ng krisis dahil sa lumalaking hindi nababayarang utang. Kung ipatutupad ng Europa ang mga hakbang, maaapektuhan ang kalahati ng pag-export ng langis ng Russia, mga 3.5 milyong bariles kada araw na dumadaan sa Dagat Itim at Dagat Baltiko. Sensitibo ang pag-export ng langis ng Russia sa shipping delays, kaya ito ang kanilang kahinaan. Sa huli, magbabahagi ako ng balitang nagpasaya at nag-aliw sa akin. Sa 2,040 posibleng maging lipunan ng matatandang kababaihan ang Russia dahil sa mabilis na pagtanda, hindi balanseng kasarian, at demograpikong pagkalugi mula sa digmaan. Ayon sa panlabas na intelihensya ng Ukraine, mabilis ding lumalala ang demograpikong sitwasyon sa Russian Federation. Halimbawa, ang bahagi ng populasyon na may edad hanggang 35 ay bumaba mula 55% noong 1,900 at 70 hanggang 40% sa 2025. At kung magpapatuloy ang ganitong trend, sa 2,040 mga 30% na lang ng populasyon sa Russia ang magiging kabataan. Lalong nakakabahala ang biglaang pagbaba ng populasyon ng kalalakihan mula edad 25 hanggang 30 namamatay o umaalis ng bansa ang mga lalaki. Kaya mas marami ang kababaihan sa mga matatandang age group. At ayon sa mga eksperto, sa 2,040 ang median na mamamayan ng Russia ay magiging isang babaeng nasa edad 50-55. Muling nilampaso ni Putin ang lahat. Hanggang dito muna. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Kung naging interesante o kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Sa madaling salita, lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.